Alam nyo ba na muntik nang ma-hack ang aking bank account? So, ginawa kong videong ito para mag-serve na rin as warning sa inyo. You know guys, nakakita ako ng isang ad ng isang famous din na shopping site, Shein. I don't know the correct pronunciation of that. Isa siyang shopping site and I think it's famous all over the world, but hindi naman ako gumagamit ng ganoong shopping site. So, kaya lang, nainganyo ako doon sa Shein. Says, Shein Korea. So, meron sila doong parang promotion na yung isang bundle ng mga clothes is only wala kang 3,000 won. So, it's only like 2,000 something won. So, napakamura. So, sabi ko kasi, uuwi ako ng Pinas at wala ako ngayong pera kasi nga may I am saving my money for a very important reason. So, kailangan ko talagang magtipid. So, hindi ako mamimili ng mga pasalubong. Pero nang nakita ko yun, syempre sobrang mura. Sabi ko, uy, i-grab ko itong opportunity na to kasi binasa ko din naman yung mga comment. Tatanggap daw naman nila ang mga sinasabi na mga clothes. Isang box na malaki. Tapos may sabi pa nga doon na ibibenta niya daw. Pwede niyang mabinta yung mga natanggap niya. So ako din, sabi ko, uy, magbabaka sakali din ako kahit hindi ko pa na-try yung shopping site na yan. So I said, I'll gonna try. Kasi pwede ko siyang idadalhin pa uwi para magiging pasalubong ko, di ba? So try ko. So nag-click ako doon. So yung unang click mo doon sa sa shop now or kasi sa taas mayroon pa silang kung gusto mo daw bumili, i-click mo lang yung website nila. So pero pag-click ko even doon sa website na sinasabi or doon na lang sa ilalim sa shop now, patas pa din. So ang ginawa ko, click ko siya. Tapos, may questionnaire. Sabi niya, nagsashop ka ba sa Shein? Sabi, tapos mag-answer ka lang naman nun, yes or no. 3 tanong. Pagkatapos, mag-open na naman sa isang window at papipiliin ka sa mga boxes. I think there are 9 boxes or 9 boxes. Tapos, mag-click ka doon. 3 beses ka lang mag-try. So, yung unang click ko is empty box. So, pag-click uli, yun na, may laman na yung box. So, proceed na ako to payment. Dito na magsisimula ang problema ko. Nang nag-click na ako to pay, syempre mag-open na naman yung isa pang window. So, ang nakapagtataka lang guys, kasi Shein Korea. Pero, pag open ko na doon na sa payment na ako, parang hindi na Shein yung nasa itaas. So, iba na siya. Pero, patuloy pa din ako. So, lahat ng mga informations na kinakailangan. So, yung mga payment options doon, isa lang ang binibigay. Pay online with card. So, syempre, gagamitin ko yung Visa card ko. So, enter na yung card name, pagkatapos yung card number. So, nakapagtataka kasi nang nag-enter ako ng CVV ng card ko, sa mga ibang payments na ginawa ko na, ang lumalabas, di ba, mga asterisk lang yan, 3 asterisk, hindi nakikita yung CVV number mo. So, doon ako nagtataka. Sabi ko, bakit nakikita yung CVV ko? Dapat hindi ito nakikita. Pero kasi naman, hindi naman ako nagdadalawang isip na scam kasi nga, yung mga nagpapatutuo doon, pagkatapos yung nakapagtataka, ang sinasabi doon is 1, pero nang nagpay na ako, the amount was in euro. So, pero pinagpatuloy ko pa din. Pagkatapos, ang nakapagtataka lang kasi, sa halip na Shein na website, ibang website ang lumalabas. Pinagpatuloy ko pa din kasi sabi ko maliit lang na amount naman yon. Pagkatapos, may nag-message na sa akin yung bangko ko. Sabi niya, my card was at risk. Kahit na Korean yon, naiintindihan ko kahit papano. So, ang ginawa ng bank ko ay
binlock niya yung overseas payment na ginawa ko. So, pero hindi pa rin ako kampante. Grabe yung kaba ko. Guys, yung ginawa ko, lahat ng pera ko doon sa bangko ko, transfer ko kaagad sa ibang bangko ko. Sa isang bangko ko, sabi ko, kahit papano, kung ma-hack ang bangko ko, wala silang makukuhang pera. So, naiwan lang sa bangko ko na yon ay 15,000 won. So, nalipat ko kaagad siya. Pagkatapos, pumunta ako doon sa email ko. Tiningnan ko yung resibo ng ginawa kong transaction. Iba ang lumabas. Home Organics ang lumabas. So, doon na talaga ako na-confirm yung duda ko na I was scammed. So, baka ginamit lang yung Shein na front para mang-scam sila. Dumating na yung gabi, may message na naman yung bangko ko sa akin na na-lift na daw nila yung blockage ng overseas transaction. So, meaning to say, free na gamitin sa overseas transaction yung account ko. So, alam nyo ba, hanggang sa natulog ako nung gabi, walang mga transaction na nangyari. Nang gumising ako sa sunod na araw, nakita ko nung past 10 ng gabi, may ginawang transaction sa aking bank account. In euro na naman. So, mas malaking-laking amount na. Pero, kahit kasi na-lift na yung ban ko sa overseas transaction account, walang laman ang bangko ko. Kaya, ang nangyari, yung transaction na ginawa, hindi na push through, kasi nga, walang laman yung bangko ko. So, alam nyo ba guys, siguro kung hindi ko talaga na-transfer yung yung pera ko sa isa kong bank account, siguro pag gumawa sila ng transaction, lumipad yung pera, siguro hanggang sa umaga, hanggang sa magising ako, ilang transaction, palaki na. So, mabuti na lang. Kung sinunod ko lang yung instinct ko na huwag na ipatuloy, sana I have saved myself from a lot of, stress. Na-stress ako ng tudo. Ang masasabi ko lang, ang daming mga scam sa Facebook. I hope you have learned something from me. Dapat mag-ingat-ingat din tayo sa mga ginagawa nating mga transactions. God bless you all.